Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Emong. Taong 1942, probinsya ng Ilocos. Lolo Tasyo, galing po ako sa bayan kanina. Wala naman po yung mga katutubo na nagbebenta ng pinapahanap mo eh. Mukhang ilang araw na silang hindi bumababa. Ano po bang kailangan nyo sa gamot na pinapabili mo sa kanila? Sa makalawa pa yung dating ni Tiyo eh. Wika ni Emong sa lolo na hirap ng huminga. 22 anyos. Umaasa si Lolo Tasyo na mapagaling ng gamot na mabibili lamang sa mga katutubong bumababa sa bayan. Nagtitinda din ito ng mga pangontra at pampaswerte. Wala naman tayong magagawa kundi mag-intay. Malay mo, kinabukasan nandiyan na sila. Nasubukan na din nating bumili ng gamot sa mga pagamutan. Pero tignan mo, hindi naman epektibo sa sakit ko. Wika ng lolo nito. Edad 65. Patuloy pa rin ito sa pag-ubo. Awang-awa na si Emong sa matanda. Nais ng binatang guminhawa ang pakiramdam ng lolo. Kaya ng araw na yon, sinubukan ni Emong na magtanong sa mga kakilala kung may nakakaalam ba na pwedeng mapagkunan ng gamot, kagaya sa mga ibinebenta ng mga katutubo. Ngunit ni isa sa mga ito, walang nakapagsabi sa kanya. Ay, naikot ko na yung buong nayon eh. Wala talagang may alam kung saan makukuha yun. Kung alam ko lang sana kung saan nakatira yung mga katutubo eh. Pinuntahan ko na sana nang may mainom si lolo. Wika ni Emong sa sarili. Narinig naman ito ng kapitbahay na si Aling Maring. Oh, Emong, nakasimangot ka na naman. Tungkol yan sa gamot ni Lolo Tasyo mo ano? Puntahan mo na lang sila. Sa pagkakaalam ko malapit ang komunidad nila sa talon sa bundok. Hindi ko nga lang alam yung eksaktong lokasyon. Pero malalaman mo naman. Nag-iisa lang naman yung talong yon sa Hilaga. Kaso, dapat may kasama ka. Hindi biro ang pumasok sa teritoryo ng mga katutubo. Baka mapagkamalang kayong kaaway o kaya masaktan kayo. Pero yun lang ang paraan para makakuha ka ng gamot. Mungkahi ni Aling Maring. Natuwa naman si Emong sa narinig. Handa niyang suungin ang kagubatan kesa makita ang matanda na sobra ang paghihirap. Maraming salamat po, Aling Maring. Sa wakas, makukunan ko na po ng gamot si Lolo. Isasama ko na lang po si Densyo para mas madali namin silang mahanap. Tugon ni Emong. Kaya ng hapong yun, pumunta ang binata sa matalik na kaibigan na si Densyo. Humingi ito ng pabor na samahan siya. Malaki ang tiwala ng binata sa kaibigan. Dahil mahilig itong mangaso at masanay sa kakawayan. O Emong, napasyal ka yata. Mukhang importante ang sadya mo ah. Sabihin mo na, anong may tutulong ko sa'yo? Tanong ni Densyo, edad 20. Nadatnan ito ni Emong na naghahasa ng patalim. Magandang hapon kaibigan. Oo nga kailangan ko sana ng tulong mo. Naalala mo yung naikwento ko sa yung may sakit si Lolo? Nalaman naming epektibo sa sakit niya yung gamot. Yung tinitinda ng mga katutubong bumababa sa bayan. Kaso,
Ilang linggo ko na silang hindi nakikita eh. Mabuti na lang. Naikwento sa akin ni Aling Maring kung saan ko sila posibleng makita. Pero ang sabi niya delikado daw eh. Kaya kailangan ko ng kasama. Pagpapaliwanag ni Emo. Nahihiyaman eh. Ngunit kinapalanan niya ang mukha para sa pinakamamahal na lolo. Yung mga katutubo ba na malapit sa talon sa bundok? Doon sa bandang Hilaga. Nako, delikado nga doon. Mabangis yung tribong naroon eh. Lalo na kapag may tumatapak sa teritoryo nila. Wika ni Densyo. Yun nga eh. Pero ayoko namang pilitin ka kung ayaw mo. Nagbabakasakali lang naman ako eh. Bukas siguro susubukan ko magpunta doon para malaman ko kung bakit hindi na sila nagtitinda. Tsaka baka pagbilhan din nila ako ng gamot. Tugon ni Emong. Ano ka ba, Emong? Wala naman akong sinabing hindi kita sasamahan. Pero kailangan nating maganda. Hindi lang tao ang mga naroon eh. Balita ko, tahanan din ng mga aswang yung daan papunta sa talon. At hindi na ako magtataka kung sa pagpunta natin doon eh, salubungin tayo ng mga aswang. Kaya kailangan, meron tayong dalang mga sandata. Hindi naman pamamasyal ang gagawin natin doon, Emong eh. Dagdag ni Densyo. Nakapagpasya ang dalawa. Sa susunod na bilog na buwan, pupuntahan na nila ang nasabing tribo. Ibinili na din ni Densyo ang mga gamit na dadalhin. Bukod sa mga armas na meron siya, maging ang pagkain. Maiinom at mapagpapahinghan sa 2 araw na pag-akyat. Itinuro din ni Densyo kay Emong ang mga simpleng paraan para malabanan kung sino mang aatake sa kanila. Pagsapit ng itinakdang araw ng pag-alis ng dalawa. Ano tol? Handa ka na ba? Mahaba ang lalakarin natin ha? Kaya siguraduhin mong dala mo yung mga kailangan natin. Nasabi mo na ba kay Lolo Tasyo yung plano? Nagpaalam ka ba? Tanong ni Densyo. Huwag kang magalala pare. Kumpleto itong dala ko. Pero hindi ko na pinalam kay Lolo na pupunta tayo sa bundok. Ang sabi ko lang, pupunta tayo sa kabilang bayan. Maghahanap ng gamot niya. Hindi naman siya papayag kapag sinabi ko ang totoo eh. Tsaka mag-aalala lang yun. Tugon ni Emong. Napailing na lamang si Densyo. Pero hindi niya masisi ang kaibigan. Labis ang pagmamahal nito sa lolo na tumayong magulang. Simula nang mamatay ang ama't ina nang dahil sa mga Hapon. Bandang 8:00 ng umaga nang puntahan nila ang bundok. Ngunit 1:00 na nang marating nila ang paanan nito. Nako mga bata, kung nagbabala kayong pasukin ang kakahuyan, mabuti pang wag nyo nang ituloy. Mainit ang aktibidad ng mga bagat simula nang mawala si Dalisay. Ang mabuti pa, umatras na lang kayo. Bumalik na kayo sa lugar na pinagmulan nyo. Wika na matandang nakasalubong bago pa man akyatin ng bundok. Ngunit mahalaga ang pakay nila. Hindi papayag si Emong na matigil ang pagpunta niya sa tahanan ng mga katutubo. Maraming salamat po sa babala, Lolo. Pero hindi na po kami pwedeng umurong eh. Nakasalalay po dito ang buhay ng lolo ko. Handa po ako sa kahit anong hirap. Kailangan ko lang po ng gamot na gawa ng mga katutubong yun. Tugon ni Emong. Nakatitig ito sa mata ng matanda. Wag po kayong mag-alala, Lolo. Aalis na po kami kapag nakuha na namin ang kailangan sa lugar. Tsaka, sanay naman po ako sa gubat eh.
Sigurado po ako magiging maayos ang lahat. Dagdag ni Densyo bilang pagsuporta sa kaibigan. Mukhang hindi na kayo papapigil. Bueno, patnubayan sana kayo ng mga bathala. Dalhin nyo itong ilaw. Buksan nyo sa oras na nasa bingit na kayo ng kamatayan. Wag na wag nyo itong sisindihan sa ibang dahilan. Paliwanag ba? Muling wika ng matanda habang iniaabot ang kulay itim na lampara. Bagamat nagtataka ang magkaibigan, tinanggap nila ito at sinabing tatandaan ng bilin. Kahit nakapasok na sila Emong sa gubat, nakita nilang naroon pa rin ang matanda. Nakatitig lamang sa kanila. Napaka-misteryoso naman ng matanda na yun. Bakit kaya? Parang sobra siyang nag-aalala sa atin eh. Para saan kaya yung maliit na lampara? Mukhang ilang minuto lang ay itatagal nito eh. Tsaka hindi naman ito makakagawa ng malaking liwanag. Wika ni Emo habang namimitas ng mga dahong nadadaanan. Hindi ko din alam pare pero sobrang seryoso ng matanda. Kaya ingatan mo yan ha. Baka yan nga yung magsalba sa buhay natin. Tsaka itigil mo nga yung pamimitas ng mga halaman. Mamaya may magambala ka pang elemento. Naku. Puna ni Densyo. Kagad namang nahinto si Emong sa sinabi ng kaibigan. Alam mo, bilib na talaga ako sa iyo, Densyo. Marami ka talagang alam tungkol sa kakahuyan eh. Mabuti na nga lang, sinamahan mo ko. Siguro kung mag-isa lang ako, kanina pa ako napano. Teka, nasa na ba yung daan papuntang talon? Malayo pa ba? Tanong ni Emo. Ano ka ba? Kakapasok lang natin nagtatanong ka kaagad. Ang mabuti pa, bilisan mo na lang maglakad. Kundi iiwan kita. Kailangan bago magdilim. Nasa malaking puno na tayo ng nara. Tugon ni Densyo. Ang punong sinasabi nito ay palatandaan niya sa ligtas na lugar sa loob. Sa oras na abutan sila ng dilim sa daan, mas malalagay sila sa panganib. Matapos ang ilang oras na paglalakad. Densyo, baka pwede naman tayong magpahinga kahit saglit. Bibigay na yung mga pako sa pagod eh. Wika ni Emo. Malayo na ang lalakad nila. Pero matarik ang bundok lalo na sa mga taong hindi sanay umakyat sa ganong lugar. Ayan, palagi ka kasing nasa bahay. Kaya yan, hindi sanay yung mga buto at kalamna mo sa pagod. Sige na nga, magpahinga ka na dyan. Pero bilisan lang natin ha. Malapit na magtakip silim. Mas mabilis dumilim dito sa kabundukan. Tugon ni Densyo. Ngunit ilang saglit pa lamang mula nang magpahinga. Minadali na siya ng kaibigan. Narinig na nito ang tunog ng mga wakwak. Kailangan na nilang makarating sa puno ng nara. Dalian mo na, Emong. Kung ayaw mong papakinggan ng mga aswang, narinig mo ba yung tunog kanina? Naglilibot na sila. Sagradong lugar malapit sa higanting puno ng nara. Doon na lang tayo ligtas laban sa kanila. Wika ni Densyo. Nagmamadali namang sumunod si Emong sa kaibigan. Ayaw din niyang maging pagkain ng mga aswang. Dahil sa oras na mangyari yun, mag-isa na lang si Lolo Tasyo sa buhay. Bakit pala hindi nakakalapit yung mga aswang sa punong yun? Takot ba sila sa nara? Bakit hindi tayo kumuha ng kapirasong sanga? Para hindi tayo malapitan ng mga aswang.
Tanong ni Emong. Ngunit hindi na tumugon pa si Densyo. Nagpatuloy lang sa paglalakad. Halos abutan na sila ng takip silim sa daan. Dahil sa kabagalan ni Emong, mabuti na lamang ay naroon si Densyo para alalayan ang kaibigan. Konti na lang, nandun na tayo. Siguraduhin mo makakabawi ka ng lakas mo mamaya. Maaga tayong aalis bukas para makarating tayo na maaga sa lugar ng mga katutubo. Kung hindi ka sana babagal-bagal mas mabilis nating narating ang talon. Wika ni Densyo. Ilang saglit pa, narating na nila ang puno ng nara. Kaagad na naglagay ng mga pangharang si Densyo para makaiwas sa mga sorpresang pag-atake ng mga mababangis na hayop. Habang si Emong naman, nag-umpisa ng magluto ng hapunan. Maghapon silang naglalakad, kaya puro tubig lamang ang laman ng tiyan ng dalawa. Densyo, matanong ko lang, ilang beses ka na bang nakapunta dito? Tsaka, totoo ba talaga yung tungkol sa mga aswang na naninirahan dito? Kagaya sa mga kwento mo? Tanong ni Emo habang nagluluto ng inihaw na manok. Ito ang hiling ng kaibigan bilang kabayaran sa pagsama sa kanya. Namumukod tangi sa buong baryo ang pagluluto ni Lolo Tasyo sa inihaw. Ngunit dahil sa karamdaman, hindi na niya kayang magluto at mabuti na lang naituro ito ni Lolo Tasyo kay Emong. Isang beses pa lang, pero kasama ko si Tiyo Totoo mga aswang, Emong. Hindi pa nga lang ako nakakakita. Grupo kaming pumunta dito kaya gwardyado itong puno ng mga kasama namin. Pero may mga pag-angil tsaka mga tunog mula sa kakahuyan. Marami akong narinig Alam mo, Emong, imbis na isipin mo kung totoo ang mga aswang, ipagdasal mo na lang na hindi nila tayo dalawin dito. Hindi ko rin sigurado kung may bisa pa ang orasyong nakapalibot sa lugar na to Mag-iisang dekada na mula nang magawi kami dito. Pagpapaliwanag ni Densyo habang nasa itaas ng puno at tinatanaw ang malapit na kakahuyan. Nang makita kung sakaling merong kakaiba, magtatanong pa sana si Emo. Ngunit sumenya si Densyo na huwag mag-ingay. Mula sa pwesto, dahil sa liwanag ng buwan, nakita niya ang nilalang na papalapit sa kinaroroonan nila. Hindi masyadong malinaw kay Densyo, ngunit sigurado siyang hindi ito normal na hayop. Sa tagal ng mga ngaso, alam niya kagad kung hayop ba ang nasa kakahuyan o hindi. Panatag na sana ang loob ni Densyo nang lumihis ito ng landas. Ngunit nagulat na lamang siya. Biglang bumahing si Emong ng napakalakas. Nang muling makita ni Densyo ang nilalang, diretso na itong papunta sa kinaroroonan nila. Mabilis na bumaba sa puno si Densyo. Kinuha ang mga sandata at mga pangontra. At kung sakaling aswang, may pag-asa pa silang makaligtas. Bilisan mo, Emong. Balutin mo muna ng mga dahon at tela yung manok. Baka makita tayo dahil sa amoy niyan. Magdago ka muna sa likod ng puno. Delikado tayo. Marami ding mabangis na hayop na dito lang makikita sa kabundukan. Wika ni Densyo. Mabilis namang nagtago si Emong dahil sa takot. Alam niyang natataranta na si Densyo. Hindi na sigurado ang kanilang kaligtasan. Ang malas naman. Sa dami ng pagkakataon ngayon pa talaga sila napadaan sa lugar na to. Ano nang gagawin ko kapag sinugod nila ako? Tanong ni Emong. Umakyat ka sa puno.
Pero kung aswang talaga yan, wala kang dapat ipag-alala. Kaya ko silang labanan. Isa pa masusubukan din natin ang bisa ng orasyon sa lugar na to. Tugon ni Densyo. Tahimik lamang na nakaabang ang dalawa. Naririnig nila ang pagkaputol ng mga sanga dahil sa pagtapak. Meron ding mahinang pag-angil na tila hinihingal. Nang walang kung ano-ano, tumambad sa harapan nila ang nakakatakot na nilalang. Ayon kay Emo, walang kapares ang bangis ng mukha at mga pangil. Maging si Densyo na batikang mga ngaso, hindi matiyak kung anong uri ito ng hayop. Hanggang sa naghagis ng bawang si Densyo sa apoy. Alam niyang parehong pangontra ang apoy at ang bawang sa mga aswang. Emong, lumabas ka na dyan. Aswang ay isang to. Hanggat narito tayo sa loob ng bilog na paikot sa puno, wala tayong dapat ipag-alala. Tignan mo, hindi nga siya makatapak ng lagpas sa mga bato. Tsaka kanina, nagagis ako ng bawang sa apoy. Nakita ko sa mukha niya na nasaktan siya kanina Ang problema, baka masundan tayo nito kinabukasan. Ano mong mangyari? Kailangan marating natin ang komunidad ng mga katutubo. Wala nang poprotekta sa atin paglagpas natin dito. Wika ni Densyo. Ngunit kahit ganun, labis pa rin ang takot ni Emong sa nilalang. Ngunit ilang sandali lang, nasanay na si Emong at nagpatuloy na sa pagluluto. Habang yung aswang naman, paikot-ikot lamang sa kinaroroonan nila. Nag-aabang ng pagkakataon na sila ang gawing hapunan. Densyo, wala ka bang pwedeng gawin para maitaboy ang aswang na to? Paano naman tayo matutulog kung nandyan lang siya? Baka mamaya, magising na lang ako na wala na akong paa. Tanong ni Emo. Hanggat walang ginagawang masama sa'yo, wala tayong gagawin. Katulad lang din natin sila. Nagugutom at nangangailangan. Tsaka Emong, tandaan mo palagi, tayo ang pumasok sa teritoryo nila. Respetuhin pa rin natin sila. Ang mabuti pa, kumain na tayo at magpahinga. Mas magiging mahirap bukas. Ipagdasal mo wag umulan, kundi mas matatagalan tayo sa pag-akyat. Tugon ni Densyo. Nauunawaan naman ito ni Emo. Nakalimutan niya na sila mismo ang dayo sa lugar. Sumunod naman ito sa mga payo ni Densyo. Paidlip pa lang sana si Emo. Kagad namang tinawag ng kaibigan ang pangalan niya. Ano ba Densyo? Akala ko ba gusto mo akong makatulog? Bakit na naman? Tanong ni Emo. Teka, tignan mo. Utos ni Densyo. Nang imulat ni Emong ang mga mata, merong kapre na nasa itaas ng puno. Tahimik lamang itong nakamasid sa kanila. Nakatitig lamang, taliwas sa mga kwento na palaging nakatabako. Ngunit mapapansin ang kaitiman ng balat, kaya hindi kagad ito makikita sa dilim. Sa labis na pagkagulat, halos mapatakbo si Emong na mga sandaling yun. Mabuti na lamang ay nagawa siyang pigilan ni Densyo. Kung nagkataon, siguradong lalapain siya ng aswang sa oras na makalabas sa proteksyon ng puno. Ano ba yan, Densyo? Ang laki. Baka kainin tayo ng buhay niyan. Wika ni Emo. Pero pilit itong pinakalma ni Densyo. Kapre yan tol, huwag kang papalinlang sa itsura niyan. Hindi sila direktang umaatake. Dadaanin ka nila sa pananakot at panlilin lang. Mga elemento sila ng kalikasan Hindi sila nangangain ng tao.
Kaya huwag ka lang magpapakita ng takot. Magiging maayos tayo. Iwasan mo na lang matulog ha. Baka pasukin ka niyan sa panaginip mo eh. Babala ng kaibigan. Dahil doon, nanatili silang gising hanggang sa sumapit ang madaling araw. Naroon pa rin nakaupo sa malaking sanga ang kapre habang nakadungaw sa kanila. Mag-aalas 6. Nagpasya na ang dalawa na mag-umpisa na muling maglakad. Nawala na ang presensya ng aswang sa paligid. Tila nagsawa na lamang ito sa pagbabantay. Emong, mula rito, wala na tayo magiging pahinga hanggang sa makarating tayo sa tahanan ng mga katutubo. Kung gusto mo makabalik ng buhay, huwag kang lalamya-lamya. Bilisan mo ang paglalakad ha. Kailangan makarating tayo doon bago magdapit hapon. Paalala ni Densyo. Napatango na lamang si Emong. Pagod at puyat dahil magdamag siyang gising. Dala ng presensya ng kapre. Katakot-takot na akyat baba ng gubat ang dinaanan ng magkaibigan. Meron pa silang nakita na mabangis na hayop, kagaya ng mga baboy ramo at ahas. Ngunit wala namang oras si Densyo para tugisin ang mga ito. Oras ang kalaban nila ng mga sandaling yun. Matyaga nilang tinahak ang kasukalan ng gubat. Labis namang namangha si Emong sa layo ng lupain ng mga katutubo. Ibig sabihin, ganito kalayo ang binabaybay nila pababa ng bayan para makapagtinda ng mga gamot. Tapos pagdating sa bayan babaratin lang sila ng mga mamimili. Todo pa ang tawad? Tanong ng binata. Nakonsensya si Emong dahil isa siya sa mga mamimili. Mahilig tumawad sa mga tindang gamot na mga katutubong tindero. Sinabi ni Emong sa sarili, kung sakaling babalik ito sa pagtitinda sa bayan, sisikapin niyang bilhin ang mga paninda sa tamang presyo. Ilang saglit pa, narating na nila ang talon. Nandito na tayo. Kunti na lang. Makikita na natin kung saan sila nakatira. Maganda ka, Emong ha. Malaki ang posibilidad na akalain nilang makakalaban tayo. Maging alerto ka sa paligid. Babala ni Densyo. Bago tumuloy sa paglalakad, minabuti muna ng dalawang magpahinga sa balon. Mataas pa ang araw. Mas maaga nila itong narating kesa sa tansya ni Densyo. Tuyong-tuyo na yung lalamunan ko. Gutom na din ako. Ang mabuti pa, kumain na muna tayo habang nandito pa. Baka mamaya, wala tayong makain sa pupuntahan natin Wika ni Emong. Kaagad naman niyang hinanda ang baong pagkain. Gumawa na din siya ng apoy na paglulutuan. Habang si Densyo naman, sumubok na makahuli ng isda sa ilog. Matapos mailuto, kaagad nang kumain ng dalawa. Ngunit habang nangyayari yun, nakarinig sila ng tapak sa mga putol na sangang nakapaligid. Hanggang sa, Emong, gising. Nasaan tayo? Tanong ni Densyo. Ngunit mahimbing pa rin ang tulog ni Emong. Ramdam pa rin ni Densyo ang pamamaga ng leeg. Nilibot ng binata ang paningin. Napagtanto na nasa loob sila ng kubo ng kaibigan. Sarado ang mga pinto at madilim. Kaya inakala pa nitong gabi na. Hanggang sa marahang iminulat ni Emong ang mga mata. Kinapa din ang paligid. Dahil walang makita, natamaan niya si Densyo. Densyo, ikaw ba yan?
Nasaan ba tayo? Anong nangyayari? Tanong ni Emong. Ngunit parehas silang walang alam sa mga nangyayari at kung bakit sila naroon. Biglang bumukas ang pinto at tumambad sa kanila ang dalawang malaking lalaki. Kaagad naman itong nakilala ni Densyo na nagmula sa tribong hinahanap. Itinayo sila ng mga ito. Pinalakad papalabas papunta sa mas malaking kubo na bukas at walang dingding. Hanggang sa nakita nila ang pamilyar na matanda. Maligayang pagdating sa aming maliit na komunidad. Mabuti naman. Nagawa niyong makaligtas sa mabangis na kakahuyan ng kayong dalawa lang. Mukhang napag-aralan niyo ang pasikot-sikot ng gubat ha. Wika ng matanda. Labis namang nagulat ang magkaibigan. Ang matandang nasa harapan, ito ang nagbigay sa kanila ng itim at maliit na lampara. Teka tatang, hindi ba kayo yung nandun sa pasukan ng bundok? Yung matandang nagbigay sa amin ng lampara? Dito po pala kayo nakatira? Paanong mas nauna pa kayong nakarating sa amin? Tanong ni Emo. Siniko naman ito ni Densyo. Dahil tila wala itong respeto kung makipag-usap sa matanda. Pagpasensyahan niyo na po itong kaibigan ko. Bihira po kasing makalabas ng bahay, kaya hindi marunong makipag-usap sa ibang tao. Maraming salamat nga po pala sa pag-imbita dito. Ako nga po pala si Densyo, at ito namang maingay na kasama ko, si Emong. Pagpapakilala ni Densyo. Walang anuman iho. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Teryo. Tama kayo. Dito ako nakatira. Nasa 2 dekada na din ang nakaraan ng una kong tumira dito. Ano ba talagang sadya niyo sa lugar namin? Tanong ni Tandang Teryo. Naparito po sana kami para makabili ng gamot. Sigurado po kung kayo ang gumagawa ng mga tinitindang gamot na mga kasamahan nyo dito Doon lang po kasi bumuti ang kalagayan ni Lolo. Magdamag po siyang hinahapo, tsaka inuubo. Kaya nilakasan ko na po ang loob ko. Nagpasama na sa kaibigan ko para sadyain kayo. Hindi na po bumababa sa bayan yung mga kasamahan nyo Tugon ni Emong. Natutuwa akong marinig na maraming natutulungan ng mga gamot na nagbumula dito. Matagal din naming inaral at sinubukan ang mga binababang mga gamot sa bayan. Gusto naming masiguradong matutulungan ng mga nangangailangan at mga may karamdaman. Pero ikinalulungkot ko iho. Tumigil na kami sa paggawa ng gamot. 3 linggo na ang nakalilipas. Dinapuan ng kakaibang karamdaman si Dalisay. Mula noon, unti-unti nang nanghina ang katawan hanggang sa hindi na niya nakayanan at namatay na rin siya. Wika ng matanda. Nanlumo si Emong sa mga narinig. Ngunit walang ideya ang mga ito kung sino ang tinutukoy ni Tandang Teryo. Hanggang sa hindi na nakatiis si Emong. Nagtanong na ito kay Tandang Teryo. Pasensya na po Tandang Teryo. Pero sino po ba yung tinatawag yung Dalisay? Tsaka anong kinalaman niya sa paggawa ng gamot? Tanong ni Emong. Habang si Densyo naman, tahimik lamang na nakikinig sa usapan ng dalawa. Si Dalisay. Siya ang taong kumupkop sa akin noong panahong nasa bingit na ako ng kamatayan dito. Si Dalisay. Siya ang babayla ng tribong ito at tanging may sapat na karunungan sa paggawa ng pinakamabisang mga gamot. Pasensya na mga bata,
Pero puro pag-aalay lang kay Dalisay ang nasubukan kong gawin. Wala akong sapat na kaalaman sa hinahanap niyong lunas. Tugon ni Tandang Teryo. Matapos ang usapan, inakay ni Tandang Teryo ang dalawa sa lugar na pinaglagakan ng bangkay ng babaylang si Dalisay. Naroon ito sa isang lugar, napapalibutan ng mga malapad at itim na bato. Nakahimlay ang bangkay ng babaylan sa tila palapad na puting marmol na napapalibutan na matatandang taga-tribo. Ayon kay Dalisay, bago pa man siya bawian ng buhay, isang pangkat na mga mambabarang ang nakatunggali niya. Pero sa kasamaang palad, nagawa siyang matalo ng sanib puwersa ng mga malalakas na mambabarang. Wika ni Tandang Teryo. Naging banta sa kanilang gawain ang pakikialam ni Dalisay sa mga taong nabibiktima sa bayan. Malakas na babaylan si Dalisay. Ngunit kahit anong husay niya, wala itong laban sa apat na mambabarang na may hiram na kakayahan mula sa demonyo. Siya nga po pala, baka naman po meron pa kayong natatago na gamot. Kaya nga po ako pumunta dito Sobrang kailangan ko po ng gamot para sa lolo ko. Tandang Teryo, baka pwede niyong subukang gumawa. Pagmamakaawa ni Emo. Ngunit ayon sa matanda, maaari niyang subukan pero walang garantiya. Nakagaya ito ng gawa ng guro at tagapagturong si Dalisay. Sa pagpapatuloy ng kwento ng matanda, kung sakaling kasama lamang siya na matandang babaylan, noong nakaharap ang mga mambabarang, naipagtanggol man lang sana niya ang matanda dahil may karunungan siya sa pakikipagkombate. Habang si Dalisay naman sa pagpapagaling at panggagamot. Ano Emong? Aantayin ba nating magawa ni Tandang Teryo yung gamot? O uuwi na lang tayo? Ikaw ang magpasya. Tanong ni Densyo. Ayon sa matanda, aabutin siya ng 5 araw sa paggawa dahil mahirap makuha ang sangkap ng gamot. 2 araw para sa paghanap, 3 araw naman sa pagpoproseso. Nandito na lang din tayo Hintayin na lang natin. Wika ni Emo. Nagkasundo naman ang mga ito na hintayin ang gamot. Sa ilang araw na pamamalagi sa tribo, marami silang bagay na natutunan. Lalo na mula kay Tandang Teryo. Tungkol sa pakikipaglaban sa mga aswang at mga nilalang sa kaliwa. Dagdag pa ng matanda, magagamit nila ito sa pagbaba sa bundok. Nakakasigurado siya na maraming nilalang na nakasunod sa magkaibigan. Nag-aabang lamang ng tiyempo para atakihin sila. Hanggang sa isang gabi, naisipan ni Emong na lapitan kung saan naroon ang katawan ng babaylang si Dalisay. Naisip niyang magpasalamat sa mga kabutihan nito sa mga kabaryo. Kung tutuusin, hindi naman niya ito pananagutan. Ngunit habang papalapit si Emo, napansin niyang tila nakatulog ang mga bantay. Walang malay ang mga ito sa hindi malamang dahilan. Teka, di ba sabi ni Tandang Teryo, hindi pwedeng maiwang walang bantay ang bangkay ni Dalisay? Bakit tulog ang lahat? Ang mabuti pa, ipaalam ko ito kay Tandang Teryo. Wika ni Emo. Pahakbang na sana pabalik ang binata. Ngunit narinig niya ang tinig ni Densyo sa likuran. Diyan ka lang, Emong.
Bantayan mo ang katawan ng babaylan. Ako na ang tatawag sa albularyo. Iba ang kutob ko dito eh. Wika ni Densyo. Kinakabahan si Emong kapag natataranta ang kaibigan. Ibig sabihin lang, totoong nasa peligro sila. Kaagad namang nilapitan ni Emong ang bangkay ng babaylan. Inilabas ang itak. Nilibot ang paningin para masigurado na walang nilalang na pasikretong nagtatago. Hanggang sa Binata, kung ako sa'yo, iwanan mo na yung katawan ng matandang babaylan. Kung mahal mo pa ang buhay mo, ay huwag ka nang makialam pa. wika ng tinig. Dahan-dahan itong lumitaw mula sa madilim na parte ng gubat. Nakita ni Emong ang itsura ng totoong takot at kamatayan. Isang matanda na may malapusa ang mga mata. Matatalas ang mga nangingitim na ngipin at kuko. At napakahaba ng magulong buhok. Tanga nito ang mahabang tungkod na may kulubot na pabilog sa dulo, na tila kumpol na mga ugat. Nakakapagtakang hindi ka apektado sa orasyong pampatulog, bata. Mukhang hindi ka nabibilang sa tribong ito. Pero hindi bale. Ang kaibigan ko na ang bahala sa'yo. Muling wika nito. Lumapag sa likod na matandang mambabarang ang aswang. Mas nakakatakot ito kumpara sa nakita nila sa may puno ng nara. Hindi na malaman ni Emong ang gagawin. Hanggang sa narinig niya ang tinig ni Densyo at Tandang Teryo. Sinasabi ko na nga ba? Hindi magtatagal magpapakita ka din resurrection. Malakas ang kutob ko na isa ka sa dahilan ng kamatayan ni Dalisay. Ikinalulungkot kong sabihin. Pero hindi mo pwedeng kunin ang katawan niya. Densyo, Emong, panahon na para subukan niyo mga naituro ko sa inyong dalawa. Wika ni Tandang Teryo. Hindi malinaw sa kanila ang intensyon ng mambabara. Pero nais nitong makuha ang bangkay ni Dalisay. Nakahanda na sa pakikipaglaban si Densyo. Habang si Emong naman, nagdadalawang isip. Ilang araw lang siyang naturuan ni Tandang Teryo. Sa tingin niya, hindi yun sapat para magawa niyang kalabanin ang aswang. Hanggang sa nag-umpisa ng sumalakay ang nilalang. Hinarap ito ni Densyo. Habang si Tandang Teryo naman, mabilis na nag-usal ng mga orasyon para kontrahin ang mga sumpang ibinabato ng mambabarang na si Resurrection. Ramdam nila Emong ang bigat ng presensya sa paligid at ang matinding tagisan ng orasyon ng dalawang matanda. Emong, huwag kang tumunganga dyan. Tulungan mo ko kung gusto mo pang makauwi sa lolo mo. O baka gusto mo mamatay na dito at hayaang mamatay ang lolo mo sa sakit niya. Wika ni Densyo. Napukaw ang isipan ng binata. Kaagad iniampa ang patalim sa aswang. Dalawa laban sa isa. Bagamat hindi pa gaanong kabiyasa sa patalim si Emong, nakakaya niyang sabayan ang galaw ni Densyo. Nag-uumpisa ng bumigat ang mga atake ni Emong. Napaatras na ang aswang na nooy nakatingin sa kasamahang si Resurrection. Nang mawala saglit ang atensyon nito sa dalawa, biglang bumaon sa dibdib ng nilalang ang matalim na sandata ni Emong at Densyo. Umandusay sa lupa ang aswang. Marahang nagbalik sa anyong tao nito. Isang dalaga.
Narinig nila Emong ang pagtawag nito ng lolo sa mambabarang. Walang silbing aswang. 2 bageto lamang napabagsak ka. Wala talaga kayong silbing mga bagong aswang ng ating angkan. Wika ni Resurrection. Nagbitaw ng engkantasyon ng mambabarang. Sa isang iglap, hindi na makagalaw pa sila Emong. Mabuti na lamang mabilis mag-isip si Tandang Teryo. Kaagad niyang natulungan ang dalawa. Makinig ka, bata. Kaya kong pagalingin ang lolo mo sa karamdaman niya. Sa isang kondisyon. Kung papasa ilalim ka lang sa kapangyarihan ko, sisiguraduhin kong gagaling ang lolo mo at mas lalakas ka pa. Mas malakas sa kaibigan mo at sa matandang ito. Alok ng mambabarang kay Emong. Sa isang banda, napaisip ang binata na kagatin ang alok ng mambabarang. Ngunit mas nanaig kay Emong ang samahan nila ni Densyo at sakripisyo nito masamahan lang siya sa kabundukan. Salamat na lang sa alok, pero hindi ako bata para mauto ng pangit na aswang na kagaya mo. Wika ni Emong. Tumagal ng lampas 30 minuto ang pakikipagtunggali nila sa mambabara. Hindi hamak na mas malakas nga ito kesa sa aswang kanina. Sa isip-isip ng binata, kung 4 na ganito kalakas ang kalaban ng babaylan, siguradong wala talaga itong laban. Sa tagpong yun, sugatan na si Tandang Teryo. Dumudugo na ang ilong sa bigat ng mga orasyong sinasangga mula sa mambabarang. Biglang naalala ni Emong ang maliit na lamparang nasa kanya. Kaagad niya itong inilabas at sinubukang sindihan. Sa isang iglap, bahagya silang nakaramdam ng pagyanig. Laking gulat ng dalawa nang may napakalaking tikbalang na nasa harapan nila. Kaibigan, muli tayong nagkita. Pasensya ka na sa abala pero kakailanganin namin ng tulong mo laban sa mambabarang na yan. Wika ng matanda sabay turo kay Resurrection. Hindi niyo ko matatakot sa mahinang nilalang na kagaya ng tikbalang na yan. Kakampi ko ang demonyo mula sa kailaliman ng mundong ito. Tugon ng mambabara. Ngunit nagulat na lamang ito. Biglang kumilos ang higanting tikbalang. Dinampot ang mambabarang at malakas na bugso ng hangin ang dumaan. Sa pagdilat ng mga mata nila Emong, wala na ang tikbalang at mambabarang. Ano pong nangyari, Tandang Teryo? Nasaan na yung mambabarang at yung tikbalang? Tanong ni Emong. Iniikot pa niya ang mga mata sa paligid. Huwag ka nang mag-alala, Emong. Ang tikbalang na nakita mo, yon ang gabay ni Dalisay. Isinama na niya ang mambabarang sa mundo niya. Hindi na makakabalik si Resurrection sa mundo natin. Salamat sa inyong dalawa. Hindi nagawa ng mambabarang na makuha ang katawan ng babaylan. Bueno, nakumpleto ko na ang gamot na kailangan ng lolo mo. Kinabukasan, ipapahatid ko kayo sa paanan ng bundok para masiguradong makauwi kayo ng ligtas. Tugon ni Tandang Teryo. Nagtanong naman si Emong kung kailan ang magiging libing ng babaylan. Tumugon naman ang albularyo na hindi niya pa alam. Tila may hinihintay lang siyang sinyales mula sa kalikasan.
Pagsapit ng umaga, sinamahan sila ng 4 na kalalakihang nagmula sa katutubong tribo. Ibang daan ang tinahak. Hindi na sila inabot ng gabi sa pagbaba sa kabundukan. Nagpasalamat naman ang magkaibigan. Nagpatuloy ng maglakad papauwi sa tahanan. Sasama muna ako sa inyo. Nabitin ako dun sa inihaw na manok sa gubat eh. May utang ka sa akin ha, kaya dapat igawa mo ulit ako sa bahay nyo. Wika ni Densyo. Walang pagdadalawang isip na sumang-ayon si Emong. Pagka-uwi ng tahanan, kaagad namang pinainom ni Emong ang gamot na gawa ni Tandang Teryo. Laking pasalamat naman ang binata. Dahil ilang araw lamang ang lumipas, tuluyan ng gumaling ang karamdaman ng matanda. Makalipas naman ang ilang buwan, muling bumalik sa pagtitinda ang mga katutubo. Napag-alaman nila Emong na may bagong hirang nababaylan na ang tribo. Sa ilalim ng paggabay ni Tandang Teryo. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento